Wala sa bahay, simple lang. Hindi ako tinitreat na bunso at saka artista. Paano? Paano hindi ka tinitreat na artista? Wala, nautusan, napagsasabihan. Tapos, kailangan ko rin ayusin yung mga bed ko, yung mga gamit ko. So, very independent. Hello, Kathleen fans! So, ito na nga. Napag-aalataan na talaga ito mga customers kasi yung Alpha Pro Nutri-Chunks, kagaya ng na-mention ko, talagang nagkatotoo mga customers ang aking iniisip. Kasi, di ba nung kahapon, 12 mga customers ay nag-post ang, kumaga pa, ang Alpha Pro dog food mga customers ni Sir Alden. Sabi ko, susunod ito na mag-post si Ma'am Catherine mga customers. And ito nga, no? Talagang nag-post na rin mga customers ang Nutri-Chunks, no? Na bilang greeting sa Independence Day mga customers. So, di ba? Isa lang talaga sila ng mga tauhan ng kumaga pa ng mga tao na nag-work mga customers sa dog food na ito. So hindi pwedeng hindi sila nagkita, nag-uusap mga kasombrers. And sabi niya dito, Possum, Freedom, Happy Independence Day. Tapos yung Catherine po ay naka-blue. Suot-suot ang favorite color ni Sir Alden mga kasombrers. And then nakatag dito si Ma'am Kath, of course. And then ang Nutri-Chunks PH mga kasombrers. Sabi dito, love in every meal. So Nutri-Chunks, pwede siyang orderin sa Lazada, Shopee at TikTok Shop mga kasombrers. So hindi naman napag-aalataan na no na talagang oras lang actually ang pagitan mga kasombrers na kumapa yung pagpo-post ng Nutri-Chunks na ito mga kasombrers. So yun nga no, narinig natin si Ma'am Catherine na sobrang simple lang sa bahay mga kasombrers. And na-confirm ito na, no? Kasi sa pagsabahay walang artista talaga mga kaswes. No? Sa harap ng camera, yes, artista sila. Pero sa pamilya, no, sa totoong buhay, ay mga tao lang din sila mga customers kagaya natin. So sobrang ano yung Catherine, no? Although matagal na itong video na ito, kakapost lang kasi na-repost ng mga customers. And na-confirm ito ni Mami Min, no? Nung interview niya kay Sir MJ Felipe mga customers, sasabi niya na parang si Ma'am Catherine walang special, no? Utusan sa bahay pag walang so ganun mga kasombrero. So confirmed dito ni Mami Min nung April na interview nila ni Sir MJ Felipe na kung saan ay nag-feature, no, ang ABS-CBN kasi Women's Month nga na kumapa nung March mga kasombrero. So nagkaroon sila ng nag-invite sila ng mga empowered women at saka accomplished women sa society. So yun po mga kasunod. Kulit na, talagang simple lang ang inyong box office queen mga kasambreros. And then ito, sobrang tutuwa ako dito kasi ngayon ko lang nalaman na best friends pala sila, no, ni Janela Salvador, ni Ma'am Catherine Bernardo mga kasombrero. So dito ko lang nalaman nung pinost ng isang Siopaw duo, no, nung pinost ng isang Kath din or Catherine fan mga kasambreros. So marami na pala silang kumaga pa napagdaanan or mga moments mga kaswes together ni Mama Janela Salvador. So alam natin si Ma'am Janela Salvador ay isang sikat din ito na artista, no? Magaling kumanta at saka napakaganda rin po, no, mga kasombreros and Kath din natin. So na-share ko lang kasi diba sa sa showbiz bihira lang ang magkaroon ka ng kaibigan mga kasombreros. And then ito syempre si Sir congrats pala kay Sir Alden. Ito congratulations kasi si Sir Alden talagang kahit yung Philippine Star ay napabalita na rin or ginawang headline itong sting na may padila ni Sir Alden mga kasembreros. So sabi ng Philippine Star dito, Alden pag may sisig at dinuguan. Sabi nga dito, Kapuso star Alden Richards hopped on his own meme trend on Thursday, featuring himself ranking popular Pinoy dishes through his viral post. So sabi niya dito, based on how wide he opened his mouth and how far he stuck out his tongue in the video, it's clear that sisig and dinuguan are among his top favorites. So sisig at saka actually sinigang, no, kasi yung paborito ni Ma'am Catherine mga kasi yung sinigang. Pero yeah, sinigang talaga kasi napanood ko yung isang interview nila. Sinigang? Oo, kasi
Meron akong fondest childhood memory nung buhay pa yung mom ko eh. Yung isang facet ng love na ipinapakita niya sa akin is through food, which is yung sinigang. Sinigang na. Nakapag yung sa ano yon sa promo nila ng Hello Love Again, kung ano yung comfort food ni Sir Alden ay sinigang mga kasembreros, no. So yun nga, tapos yung sisig naman ay kung paborito niya rin mga kasembreros. So yung dinuguan sakto lang mga kasembreros, no. Pero yun po, no, talagang kakulitan ni Sir Alden. Kahit yung mga alam mo ano, nakita ko yung iba, halimbawa mga ano lang, mga normal na mga TikToker, ang kukunti ng views ng kanilang ibang videos, pero nung tinry nila yung ano, yung trend ni Sir Alden mga kasembreros, ay ano, tawag dito, umabot ng 700,000 views, 500,000 views. So parang sabi ko, grabe talaga yung epekto ng ano, yung trend na ito na yung Sir Alden mga kasembreros, no. So nainkwento ko lang po. And then ito, meron siyang pinost, no, sa kanyang Instagram story, Romans 6:22, para siyang may book, no, devotional book na binili talaga Sir Alden. Tapos may mga verses, tapos may reflections, may applications, parang ginagawa ko mga kasembreros sa ating Word of God, no. Romans 6:22, no, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting in sanctification and the outcome eternal life. No, grabe, no, napakalalim ito mga kasembreros. Kaya dito ko masabi na yung pag-aaral talaga sa salita ng Diyos, nagbibigay talaga ito ng wisdom mga kasembreros. And no matter how you've messed up, realize that you are worth in progress or work in progress. So yun ang kanya ano, ang title kasi nung parang title ng chapter or ng page na kanyang pinabasa mga kasembreros. And yun, siguro dito siya nagagaling, no, yung kanyang ano, yung kanyang pinopost din sa kanyang mga prayer items, no, mga grabe, no, talagang dito makita na talagang God-fearing si Sir Alden mga kasembreros. So sabi niya dito, Jesus is writing His story in your life. He is building eternal value into you, replicating His character, preparing you for good works and establishing His kingdom in you. So your mistakes are not the end. You are still in progress. Amen and amen. So sa baba niya is, Jesus, thank you for seeing value in me, transforming me, making me yours. Amen and amen. Amen talaga, Pops Alden. So napapakain yung ating kaluluwa mga kasembreros. So ito, kakapost lang Kathleen admin mga kasembreros. Sobrang ganda naman Catherine. Although matagal na ito ha, may flowers si Ma'am Catherine. Sobrang kulit niya, box office queen dito. And then yung isa ay naka-bag siya, tapos naka-white. So blooming na blooming ang inyong Asia's multimedia superstar mga kasembreros. So talagang pag ikaw ay parang nakaharap mo siya, parang masabi mo sa starstruck ka, madadumstruck ka mga kasembreros, so, di ba? Flabbergasted kung mapa sa ating mga English vocabulary terms mga kasembreros. Alright, so may nag-comment dito. So next topic natin to actually yung about kay Mayor Mark Alcalao, di ba? May pa-teaser ako. So sa vlog na ito ay ito lamang po mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and today is June 13, 2025 ng radio station. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang lupit po neto. Ang title natin, Si Lord Gumawa Lahat. Hebrews 1 verse 10, and you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Napakaganda. So, ang Hebrews 1:10 mga kasembreros ay naglalarawan ng pagiging eternal, na maliban siya sa, syempre siya yung gumawa lahat-lahat mga kasembreros sa Book of Genesis, the account or the book na nagsistate ng kanyang creation, no? From a first day to 6th day hanggang sa 7th day mga kasembreros na siya po ay nagpahinga. So nagre-represent or nagre-recall ito ng description ng pagiging eternal, okay? Pagiging forever. Hindi siya affected ng time, wala siyang ano yung edad ng Diyos? Hindi po siya, wala po siyang edad mga kasembreros, because He is eternal. Kung ang mundong ito, yung calendar time natin, yung ating years mga kasembreros sa calendar natin, Gregorian calendar, in honor of Pope Gregory XIII, o diba nag-trivia talaga dito. So kidding aside mga kasembreros, no, yung Gregorian calendar natin 2025 years na, pero ang Diyos po natin ay hindi po siya ma-measure
ng thousands and millions mga customers because He is eternal. So yung dimension natin sa mundong ito, sa earth, sa atmosphere natin, sa sky, sa beneath or underneath ng ating earth mga kasombreros, ay may time, no? Meron tayong tinatawag na seasons, may tinatawag tayong years, months, days, weeks, no? Meron tayong mga ganun mga customers, pero sa kanya po eternal po siya. Kung ilan ang kanyang edad or ilang taon na siya, hindi po siya nasusukat mga customers. And that's one amazing and wonderful, marvelous description mga kasombreros ng ating Panginoon. And ang verse na ito ay tumutukoy din, no? Naglalarawan ng kanyang authority ng God the Father mga kasombreros. Sa mundo natin, di ba, meron tayong tinatawag na otoridad, no? Yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga peacemaking body mga kasombreros sa ating government, sa ating barangay for example, sa ating community, may mga tanod tayo, no? Sila yung mga nasa otoridad, mga government officials. So sila yung nasa otoridad. Pero mga kasombreros, ang Diyos po natin ay siya yung the most supreme authority of all authorities, okay? Kahit na the most powerful country na the United States of America, or kahit ng Germany or ng Ukraine or ng kahit na sa China, all leaders or dynasties, all kingship, all queendoms and kingdoms mga kasombreros, lahat po yan ay nawawala at natatapos, but not the authority of God. His authority is forever mga kasombreros. And by citing a passage from the Old Testament emphasizing His unchanging character and role as the creator and sustainer of the universe. So yung passage na ito mga kasombreros ay, di ba, siya yung sabi niya, pinundar niya, siya yung naglay ng foundation ng mundo. Kung saan niya gusto, dito lang to. Kaya ang haligi ng earth, ito lang to. Yung haligi. Para siya the greatest architect mga customers and the greatest designer din ng ating Panginoon. So, dito lang hanggang dito lang yung Pacific Ocean. O itong Antarctic Ocean, dito lang to. O itong Indian Ocean, dito lang to banda. So, meron siyang measurement and He designed everything. He put limits mga kasombreros sa borders and boundaries mga kasombreros or parang jurisdictions ng bawat creation niya. Yung mountains, si Mount Everest, ganito lang kataas, no? Yung Mariana Trench, no? 29,000 feet actually yung Mount Everest na the highest peak sa buong mundo. Yung Mariana Trench na 36,000 feet below the Pacific Ocean. So, ganun mga kasombreros, no? So, this verse speaks His magnificence and His grandeur mga customers when it comes to laying the foundation of the world in His eternal nature. So eksenang ito, no, sort of a little picture mga customers, yung Hebrews 1:10 ay nakaset, no, yung setting natin ay sa heavenly kingdom, nasa heavenly realm mga customers, kung saan ang God the Father at saka si Jesus Christ ay ina-address niya si Jesus Christ mga customers. Itong authority. So the author of Hebrews is highlighting the superiority of Jesus over the angels, quoting from the Psalms 102:25-27. So Old Testament yung Psalms kasi mga kasombreros, tapos yung Hebrews naman ay New Testament, diba? So ni-recall at saka ni-requote lang ni ng author, no, ni Apostle Paul mga sombreros na author ng Hebrews, yung Psalms 102:25-27. So ito yung eternal nature at role ng Panginoon. The heavenly setting is majestic and awe-inspiring with the glory of God radiating throughout. So parang yun yung eksena, di ba, sa pelikula may mga nag-meeting na mga leader of leaders, tapos may management and so on. So doon sa heaven, meron din po ganun mga so as the Father speaks these words to His Son, the heavenly beings bow in adoration and praise, recognizing Jesus as the heir, tagapagmana of all things, and the one through whom the universe was created. Grabe, no? So, ano yun mga kasangres? Ang Diyos, no, God the Father Himself, and Jesus Christ also, and Holy Spirit. So, every time na may lumalabas na words sa kanyang bibig mga kasangres, agree at saka yung lahat ng heavenly beings, lahat ng heavenly creatures mga customers na
nilikha din ng Panginoon, ay nagbabow down in adoration. Kapag manghang-mangha sila mga kasos, because they know, no? They know how amazing and how wonderful, how supercalifragilisticexpialidociously creations will be created again, no? Kasi ang Diyos pag gumawa ay talagang wonderful mga kasembreros, kumaga pa inspiring ang kanya mga nilikha. Grabe, no? Kapag sila nagsalita, talagang mapa-agree lahat mga kasos, walang mag-disagree. So Hebrews 1:10 is a powerful statement that highlights the divinity and eternal nature of Jesus Christ. The verse emphasizes that Jesus is not just a historical figure or a prophet, but the very source of all creation by declaring Jesus as the eternal creator and Lord. So hindi lamang siya historical figure, kasi yung iba, di ba, parang sasabi ng yes, Jesus Christ is the greatest revolutionary of all time, kasi nga hindi siya gumamit ng anumang sandata. So pansin natin mga kasunod, si mga greatest revolutionaries sa mundo natin sa history, like Napoleon Bonaparte, si Andres Bonifacio, sina Julius Caesar, and so many other, kumaga pa yung World War I, World War II, basta, no, lahat ng mga nag-revolutionize, no, nag-create ng giyera, nag-create ng gulo sa mundo mga kasembreros, and because they wanted to be famous and kumaga pa magkaroon ng maraming sovereignty, ay gumamit sila ng sandata. But Jesus Christ did not use any of those weapons. Instead, he used God's love. Okay, the Father of, or the love of God the Father mga kasembreros. So hindi siya gamit as a matter of fact, sinabi niya kay Pedro na kapag gumamit ka ng sandata, ng espada, ay gagamitan ka ng espada. So yun yung ikakamatay mo. So instead, love mga kasembreros, love, grace, truth, no? Ang kanyang, grabe, no? Nakaka-amaze actually ito mga kasembreros na katotohanan. And have you ever paused to reflect on the magnitude of Jesus being described as the eternal creator and Lord? So minsan, it's also important and significant for us to mag-meditate tayo, no? Tumigil tayo sa ating mga trabaho, tumingin tayo sa kalawakan, sa kalangitan, and think of the goodness of God and His wonderful creations, mga kasembreros. Grabe. This verse challenges us to consider the profound implications of Jesus' divine nature and His role in the grand design of the universe. So, gaya nung nasabi ko kanina mga kasembreros, no? He's the greatest designer of the universe and even the entirety of this multifaceted world, mga kasembreros. And eternal yon. It calls us to acknowledge and submit to the supremacy and sovereignty of Jesus in our lives, recognizing that He is not just a mere human being, but the very essence of all existence. Grabe. So, ito sasabi natin mga kasmas na ang Diyos natin ang gumawa ng lahat-lahat. Okay? Kung sabi na, sino gumawa sa Diyos? Kasi ginawa niya lahat-lahat. So, we cannot, kung pa ang question na yan, nagtatanong tayo ng ano yung lasa ng kulay blue, ano yung lasa ng kulay pula. You cannot taste, hindi sense of taste ang ating gagamitin kapag nakatingin tayo or mag-describe ng kulay, but gagamitan natin ng sense of sight, mga parang ganun siya, parang nonsense na tanong mga kasoners, irrelevant mga kasoners na tanong kapag yun po ang ating klaseng tanong na itatanong sa Diyos kung sino ang lumikha sa Kanya, because He alone is the ultimate creator, no? He created everything, and parang yung isang kotse, pag lumikha siya ng kotse, hindi siya papasok doon sa loob ng kotse, hindi siya kundi sa labas siya mga kasasabang gumagawa ng kotse. For example, ang computer, ang laptop, kapag gusto niyang gumawa ng laptop, ay sa labas siya, no? Yung dimension niya, nasa labas siya. Hindi siya doon papasok sa loob ng laptop para magawa ang laptop. Same goes with God. So, nung ginawa niya ang mundong ito, ay nasa labas siya ng dimension natin. That is why He's eternal. Time does not exist sa heaven and sa Kanya, no? Kung kaya ang time po mga kasmas ay napakahalaga sa ating buhay because it's a gift from God. So, ano yung ating reflection dito? No, let's time to meditate. Let's take time to meditate and to reflect mga kasamaras yung majesty ng ating Creator sa Hebrews 1:10 mga kasamaras. And let's honor the eternal God by aligning our lives with His will. So, yung will niya dapat, no?
prayer natin, God, that will be done sa aming buhay. And kailangan i-commit natin, no, yung ating sarili at ang ating puso't isipan sa ating Diyos, who is the Creator, the ultimate Creator of every single thing. Alright, sinama po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, majestic, and splendid Jesus Christ Himself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasorsan. Paalam po.